espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod." Sagot niya, "Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, 'Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Gaya po ng nabanggit sa pagsisindi ng kandila, yung unang kandila ay pinaalalahanan tayo na mayroong pag-asa. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. At ang paalala sa atin noong unang linggo ay huwag natin ibuhos ang ating lakas, ang ating panahon sa mga alalahanin sa buhay na ito na para bang wala ng pag-asa. Kaya tuloy ang buhay, no? Tuloy ang buhay. At kumapit tayo, no, sa ating Panginoon. At sa kalawang kandila, pinaalalahanan naman tayo ng dapat nating gawin na paghahanda. Pinakamahalaga. Kung doon sa unang linggo, nakatuon ang ating paghahanda sa mga panlabas, no, na paghahanda, yung mga binibili ninyo, mga decorations natin, mga palamuti, lahat-lahat na. Etong kalawang kandila, pinaalalahanan tayo na ihanda din ang ating mga kalooban, ang ating mga sarili. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-sorry ka na. So, di ko alam, no, kung papakinggan mo na ba? Gagawin mo na ba? Kasi ang paalala sa atin, di ba? Pagsisihan ninyo talikdan
ang inyong mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Yan yung mga paghahanda na dapat nating gawin para yung inaasahan natin. I'm sure gusto nyo maging masaya ang inyong Kapaskuhan. Tama ba? Gusto nyo naman. Kaya nga ang ikatlong kandila, no, laging may tanong, ano ang dapat naming gawin para maging masaya kami? Yung gustong maging masaya, pumalakpak nga. Simple lang naman daw. Ako, kung tutusin, alam nyo na kung ano ang dapat gawin. Sa mga sinabi ni San Juan Bautista, sa kanya po mga nakausap na lumapit sa kanya, kami po, ano po ang dapat naming gawin? Ang sabi niya, makontento kayo sa sahod. Hindi puro reklamo ng reklamo. Dahil hindi kayo masaya, hindi kayo makontento sa inyong sahod, ano tuloy ang nagagawa ng isang tao? Na kumukupit, nangungurap, natututong magnakaw. Kaya nga kahit sa simbahan, may kumukupit. Kasi gusto lang maging masaya. Kasi akala nila pag marami kang pera, magiging masaya ka. Ang sabi din doon sa ibang lumapit, kami po, ano po ang gagawin namin? Huwag kayong sumingil ng labis. Yung mga publikano, yung mga trabaho nila na maniningil ng buwis, trabaho nyo maningil ng buwis, pero huwag kayong maniningil ng labis-labis. Ang ganda, no? Iba kasi tinanggalan ng pondo yung ibang department, di ba? Ibalik niyo yung pondo para masaya ang tao. No? Lalo-lalo na sa PhilHealth. Kasi maraming matatanda ngayon ang malungkot kasi hindi makapagpa-check up dahil walang pondo. Ano ang dapat gawin? Ngayon, no? Linggo ng kagalakan. Sabihin nyo ulit sa katabi nyo, magsaya ka naman. Mahirap po yun. Mahirap kasi yung mamuhay tayo sa kalungkutan. Lalo na yung mga naglilingkod dito sa simbahan, no? Pero mo, 119 years na ang ating simbahan. Sino ang nandito 100 years ago? Meron pa ba? O mga remnant na descendant na tayo. Kasi ako, halos isang buwan pa lang ako dito eh. Pero kayo, dito na kayo lumaki. Dito na kayo nagkaisip. At marami sa inyo, dito na rin tumanda. Pero balikan lang natin ng konti. Kamusta yung karanasan ninyo noon kumpara sa ngayon? Masaya ba noon? At mas masaya ba ngayon? O masaya noon, pero dahil dumating ka, lumungkot ang simbahan ngayon. Nasaan tayo kaya? Ano kaya yung... Kasi di ba, anyayahan natin. Ngayon, lagi to, taon-taon, siguro, no? Higit pa sa 119 years na kada linggo ng panahon ng Adbyento, pinapaalalahanan tayo, no, ang mga tao, ng mga sinauna pa dito na magsaya na tayo kasi malapit na ang Kapaskuhan. Magsaya na tayo. Habang naghihintay, kailangan tayo, dapat tayo maging masaya. Hindi tayo naghihintay na malungkot. Kaya nga inaasahan sa atin na tayo mismo mga naglilingkod, tayo mismo mga nakakapakinig ng mabuting balita ay mga masasaya. Masasaya pa ba yung mga naglilingkod? Kasi kapag, alam nyo, no? Kapag problemado ang mga naglilingkod, ang mga miyembro ng organisasyon man o ministry ng simbahan, apektado ang buong simbahan. Ibig sabihin yung responsibilidad na nakaatang sa atin. Kaya nga kung nag-aaway-away yung mga organization, nagiging malungkot ang buong simbahan. Kaya yung mga ordinary parishioners na nagsisimba lang, na inaasahan sana, ay magsisimba ako, masaya sanang pumunta dito, kaya lang pagdating dito, kinausap din nito, nag-agawan tuloy, o umalis na lang.
Kasi hindi nagko-coordinate, hindi nag-uusap. Pero, saya pa ba kayo? Yes. Ang simbahan ba masaya pa na nandito kayo? Sana naman, no? Kasi ito yung dala-dala dapat Ito yung ibibigay natin sa mga tao. Saya na nanggagaling sa ating Panginoon. Ay hindi pwedeng nakasimangot, hindi pwedeng mainit ang ulo, hindi pwedeng yung ugali ng mga naglilingkod, hindi mo mawari. Kasi hindi naman tayo nakakausap ng mga pumupunta dito. Pero kapag nakikita nila na maaliwalas ang mga mukha ng naglilingkod, masaya ang mga naglilingkod, nararamdaman nila ang presensya ng Diyos. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magpapasko na. Kaya, sana, no, yung mga pagmumukha natin, yung mga hilatsa ng mukha natin, talagang mababanaagan, makikita yung kagalakan sa atin. Ipinagsisigawan nito ngayong linggo. Sa unang pagbasa, magalak kayo sa Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, magalak kayo sa Panginoon. Umawit kayo. At yun lang yung, paano ba maging masaya? Ba? Paano ba maging masaya? Yung simple lang naman yan Hindi kinakailangan gumastos, hindi kinakailangan magpakalayo-layo para maramdaman mo yung saya. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Kung sakali, iniwan ka ng asawa mo, okay na yun. Okay na yun. Piliin mo maging masaya. Kasi yung asawa mo, masaya nga sa iba Ikaw malungkot, dapat masaya ka rin. Di ba? Tapos ilang buwan na, ilang taong ka nang nag-i-emote yan, di ba? Nakailang babae na nga rin siya, di ba? Ikaw malungkot ka pa rin. Paano ba maging masaya? Kahit walang bago, no? Sa mga kabataan na naririto, kahit hindi ka maibili, magiging masaya ka pa rin. At mas magiging masaya ang iyong mga magulang kapag ipinaramdam mo, kapag ipinakita mo na kahit na simple lang ang kanilang maibigay, na ipaparamdam mo na masaya ka sa nakayanan nila, mas magiging masaya sila. Hindi laging tanggap lang ng tanggap. Matuto tayong magbigay. Kasi mas masarap po yung nararamdaman ng isang taong nagbibigay kaysa sa taong tumatanggap ng ibinigay sa kanya. Taon-taon itong sinasabi sa atin. Ipinapahayag ito ni San Juan Bautista. Kadalasan lang ayaw nating gawin. Ayaw nating sundin. Mahirap magmukmok. Sana, Pabagamat choice mo to, pipiliin mo kung anong magiging buhay mo sa mga susunod na araw. Mananatili ka ba sa kalungkutan o magdidesisyon ka na maging masaya ka? Kung mananatili ka sa kalungkutan, sige, isipin mo na lahat ng wala sa'yo. Isipin mo na lahat ng mga ikalulungkot mo. Sige, maging adik ka dyan. Pati kalungkutan ng ibang tao, sige, kunin mo na. Pero wag mong idama yung iba. Huwag mo ring gawing malungkot at miserable ang buhay ng iba dahil ayaw mong maging masaya. May mga taong pinipiling maging masaya sa kabila ng kanilang problema, sa kabila ng kanilang pagkakaroon ng sakit o kung anumang sitwasyon, pero mas pinipili nilang maging masaya dahil marami pang dahilan para maging masaya. Yung naririto ka lang, sana na-appreciate mo na nagising ka, na nabuhay ka pa, sa panibagong araw, kahit na mayroong kang rayuma, kahit na mayroong kang alipunga, kahit na mayroong kang anghit, buhay ka pa. Pero yung katabi mo, namomblema na. Di ba? Simple lang naman, maging masaya.
Kaya nga yung pinaghahandaan natin, yung pagdating niya, hindi siya dapat maging problema natin. Siya nga ang gustong kumuha ng kinapoproblema natin. At muli, tingnan mo, buksan mo lang ang iyong mga mata, pag uwi mo sa bahay, makikita mong maraming dahilan para maging masaya. Kasi parang, di ba yung last year, last year, kahit yung mga nakalipas pa, akala mo kasi magiging masaya ka kapag may bago kang damit. Tama ba? Akala mo mas magiging masaya kapag nakapag iPhone 13, 14, 15. Ngayon may 16 na. O, paano yan? Luma na. Di ba? Kasi taon-taon nagbabago. Tayo naman, ayaw natin baguhin yung mindset natin. Hayaan nyo silang magsuot ng bago ngayong December 25. Hayaan mo. Ikaw magsuot ka sa December 26. Ikaw na lang ang nakabago, di ba? Ikaw na lang yun. Sila lahat luma na, wala na. Di ba? Ikaw ba? Huwag kang makipagsabayan. Di ba? O di, sa Pasko, ganyan ang suotin nyo. Di ba? O di, ayahay ang buhay ninyo. Talagang paglakad ninyo sa kalye, maraming magiging masaya. Di ba? Hindi po mahirap maging masaya. Ha? Huwag natin gawing komplikado. Gaya nga nang nasabi, kung anong mayroon, kung ano nandiyan dyan, makita mo sana ang dahilan para maging masaya. Amen?